Handa na matatapos sa oras ang pag-iimprenta ng official ballots. Ibinalita kanina ng COMELEC na halos 48 milyong balota na ang naiimprenta at higit 2 milyong balota na lang ang kulang. Kampante ang COMELEC na makukupleto nila ito ng mas maaga kaysa sa deadline na April 25. At para maiwasan dayaan, inihayag ng COMELEC na sisirain nila ang lahat ng PDF files na gamit sa printing. At ang mga printer naman, siselyuhan. The machines will be sealed, meaning to say it will be sealed, signed by Chairman Melo and the Chairmans of the JCOC, Senator Escudero and Congressman Locsin. This is symbolic na, we delete the files. Tiniyak din ng COMELEC na mahirap gayahin ng mga balota dahil may mga security features ito. All systems go na rin daw ang central canvassing system na siyang magtutotal ng mga boto ng mga kandidato. Kanina nilagyan na ito ng mga password para daw makatiyak na hindi na magagalaw ang programa o mamamanipula ni numan. Ang tanging nakakaalam lang ng password ng central canvassing system ay sina COMELEC Chairman Jose Melo at ang dalawang pinuno ng Automation Joint Congressional Oversight Committee na sina Senador Cheese Escudero at Congressman Teddy Locsin Jr. I don't know the number or the code entered into by the two others. They don't know mine. Kami lang nakakaalam. So, and in order to open up this, you need the entire password. Ibig daw sabihin nakalak na ang programa ng canvassing at magagalaw lang ito kapag in-encode ng 3 ang mga password nila ng sabay-sabay. Kaya naman daw makakatiyak ang taong bayan na pati sa pagsusuma ng mga boto ay may mga nakalatag na proteksyon kontra daya. Ina Reformina, Patrol ng Pilipino. Patay na ang sikat na undefeated boxer ng Venezuela na si Edwin Valero ilang oras matapos makulong dahil sa manoy pagpatay sa kanyang asawa. Inihilalang nagpakamatay si Valero sa loob ng kanyang selda. Napapatrol Dayan Castillejo. Inaresto kahapon si Edwin Valero sa Valencia, Venezuela, kaugnay sa brutal na pagkamatay ng kanyang asawang si Jennifer Viera. Linggo nang matagpo ang may mga tama ng saksak si Jennifer sa loob ng hotel na inookupa ng mag-asawa. Inamin ni Valero sa front desk ng hotel na siya umano ang nakapatay sa asawa. Pero ilang oras pa lang na nakakulong si Valero, natagpuan naman siyang nakabigti sa loob ng kanyang selda. Natagpuan namin siyang patay sa loob ng selda. Ginamit niya ang kanyang pantalon para magbigti. Nagimbal kami sa nangyari. Amigos, amistades, familiares, todo. Nakilala si Valero sa kanyang agresibong estilo sa loob ng ring. Dati siyang WBC lightweight champion. Siya rin ang kaisa-isang boksingerong may perfect knockout record na nagpabagsak ng 27 kalaban sa ring. Kaya naman, ikinagulat ng boxing world ang pagpapakamatay ni Valero. Bago pa man pumanaw, usap-usapan na ang posibleng paghaharap ni Valero at Manny Pacquiao sa ring. Noong 2008, bumisita sa Pilipinas si Valero para lang pumunta sa birthday party ni Pacman sa Jensen. Kaya naman, laking panghihinayan ni Pacquiao nang malaman pumanaw na ang kaibigan. Nagulat ako dahil sa pangyayari, talaga malalim siguro yung problema nila. Nakikiramay ako doon sa pamilya niya at pagdasalan lang natin kung ano man yung problema nila, pagdasalan natin sa Panginoon. Aking panayam noon kay Valero, sinabi niya na natutuwa siya sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pinoy. Sinasabing nalulong si Valero sa pag-inom ng alak. Na-detain na rin siya noong Marso dahil sa akusasyong minaltrato umano niya ang kanyang misis. 2 anak ang naulila ni Valero at ng kanyang asawa. Dayan Castillejo, Patrol ng Pilipino. Papasiklaban ang laban. Pero totoo nga kayang naitsipwera na ang mga Pinoy dahil sa mga banyagang modelo? Nagpapatrol Ginger Conejero. Palaban at agaw eksena ang six-pack abs ng mga model-turned-actor sa indie movie na The Survivor, si Direk Adolf Alex Jr. Nakipagsabayan sa pag-arte ang mga Pinoy model sa mga sikat na Brazilian-Japanese model. Nahawakan ko sila lahat sa dibdib lang.
magkakasama man sa pelikula, hindi kinailan ng Pinoy models ang kanilang hinanakit. So umano'y pagiging second choice sila kumpara sa mga modelong Brazilian. Nararamdaman namin, kinakain na kami ng mga Brazilian models. Kasi pag may mga casting, commercials, mas prefer ng client. Bigyan nila ng opportunity yung mga Pinoy na mag-excel. Pero ayon sa Brazilian models, trabaho lang ito at walang personalan. It's not fair to say like, oh, Brazilians are stealing their jobs. No, it's just about competition, you know. Everybody's trying to work hard and make money. That's it. Ramdam din ang singer at dating modelo na si Nikki Hill ang hinaing ng mga Pinoy model. Emotionally, it's draining, di ba? For companies to reject you one after the other. Kung sino man yung maputi, kung sino man yung hindi mukhang Pinoy, yun ang gusto natin. So, it's a sad reality and there's really nothing that we can do about it. Una nang isinulong ng Professional Models Association of the Philippines o PMAP ang kampanyang Modelong Pinoy para mabigyan halaga ang local models. Nanindigan din ang Pinay model host si Joey Mead na dapat unahin ang mga Pinoy model. Paano yung mga local models? Paano yung mga models namin? So this is a perfect opportunity to show, hi, I'm from the Philippines, I'm a Filipina model, this is how we look like. Because the beauty of the Filipina, she can look like anyone. We're so mixed for modeling, maganda yan. Pero git ng mga fashion expert, hindi lang physical na anyo ang batayan para umangat sa mundo ng modeling. Dahil tiyak na lalabas ang ganda at galing kung may kumpiyansa sa sarili. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. At susunod, political strategist ni Pangulong Arroyo na si Secretary Puno hindi magiging aktibo sa kampanya ni Teodoro. Mangayanin na DOJ Acting Secretary Agra at mga prosecutors sa Maguindanao Massacre pinahihinto na ng palasyo. Pamilya ng mga biktima sa Maguindanao Massacre ipinahinto ang lahat ng pagdinig sa kaso. Ang dahilan, alamin! At matinding drama at glamorosong mundo ng fashion pinagsama sa bagong teleserye. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol World.